So ito yung immediate na pwede natin na ipamahagi sa ating mga magsasaka at mangingisda na pwedeng maapektuhan kung sakali magpatuloy itong problema natin sa gitna sila. Malaki ang inaasahang epekto ng nangyayaring gulo sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Ito ang pangamba ng Department of Agriculture sa gitna ng posibleng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kagawaran, kapag tumagal ang sigalot at magpatuloy ang oil price hike, hindi rin maiiwasang maragdagan ang gastusin sa produksyon ng pagkain. Mula sa pagbili ng fertilizer o pataba at langis sa mga makinarya hanggang sa transportasyon ng mga produktong agrikultural mula sa mga probinsya patungong mga pamilihan. Posible rin nilang tumaas ang freight at shipping cost na maaaring magdulot ng dagdag presyo sa mga angkat na produkto. Inanunsyo naman ng Department of Agriculture na may nakalaan ng pondo ang ahensya para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon sa DA, anumang oras maaari na nilang maipamahagi ito upang makatulong sa kanilang gastos sa produksyon, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon, meron tayong 100 million na allocation out of the 150. Actually, meron tayong budget last year, yung 2025 natin, na fuel subsidy for our farmers and fishers. Hindi yun nagamit. So ngayon, gagamitin yun. Meron na tayong Memorandum Circular 35 and 42 na, kumbaga ito yung guidelines for the implementation nun. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Besa, hawak na ng ahensya ang 100 milyong piso na hahatiin para sa magsasaka at mangingisda. 5,000 pesos ang ipagkakaloob na one-time subsidy sa mga magsasaka, habang 3,000 pesos naman sa mga mangingisda. Una sa prioridad na pagkakalooban nito ay ang mga hindi pa nakakatanggap ng anumang tulong. Upang makatanggap ng ayuda, dapat ang mga magsasaka ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSPSA at may-ari o umuupa ng makinaryang gumagamit ng krudo. Samantala, ang mga mangingisda naman ay kailangang kasali rin sa RSPSA o Fisheries Registration System o FishR at may bangkang hindi lalagpas sa 3 gross tonnage. So pag naubos itong 100 million, yung 50 million para sa farmers and 50 million para sa fishers, meron pang 50 million, pwede pa kaming ma-access, tag 25 million uli yung mga farmers and fishers natin. Para sa initial distribution, target ng ahensya mabigyan ng tulong ang nasa 9,700 na magsasaka at 15,800 na mangingisda. Kapag natapos na ang registration at verification, tiniyak ng ahensya na agad na ipamamahagi ito. Bukod dito, magbababa na rin ang kautusan ng DA na magsagawa ng cost-cutting o pagtitipid sa mga tanggapan nila. As per the directive of the President, magkakaroon na ng pagtitipid din ang DA. Malaki yung gastusin natin, of course. DA is one of the biggest bureaucracy. We have so many regional field offices, bureaus, attached agencies, and corporations. At marami ring sasakyan. So, lahat ng pwedeng pagtitipid gagawin. Nagbigay na rin ng directive actually. Sakali namang lumala ang sitwasyon, maaari rin nilang ikonsidera ang pagpapatupad ng work from home setup. Sa ngayon, umaasa ang ahensya na matapos na ang kaguluhan hanggat wala pang nararamdamang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.